paraan para maisakatuparan ang naudlot nung nakaraang 19th Congress. 200 pesos yun no? Yes. Pero meron naman 50 pesos. Oo, pero talagang isinusulong ay 200 pesos. And ngayon, Ma'am si Julia Mapalad tayo live via Zoom. Kasama natin ang ating TUCP Legislative Staff Officer, walang iba kundi si Sir Carlos Miguel Oñate. Sir Carlos, good morning. Sina Radyoman Jenny at Ma'am si Julia sa Usapang Trabaho. Ay, magandang umaga din po, no? Radyoman Ma'am C and Radyoman Jenny. Magandang umaga po sa ating Ma'am si Julia and Radyoman Jenny. Po. Yes. Kumusta ka ngayon sa umagang ito, Sir Carlos? Ay, marami pong salamat, no? Maganda yung umaga, lalo pag-uusapan natin yung isang usapin na hinihintay ng ating mga kababayan for the longest time. Yes. So sana nga lang ngayon ma-deliver natin. Ito ay ang sweldo. Yes, Diba? additional na 200 pesos. Ay. Diba? Kumusta naman po muna kayo dyan sa TUCP, Sir Carlos? Kasi kakasimula pa lang. Opo, abala, diba? Sa mismo pong pagsisimula, no, June 30, Yes. 12 noon, no, mismong doon ay kami ay nag-file ni yung aming 200 pesos legislated wage increase. Tama po si na ito po yung nabinbin nung 19th Congress, nire-file po namin, no. Sa katunayan, yung aming opisina pumila, no, as early as alas 4 ng umaga ng araw na yon para mauna sa pag-file. Kaya ang House Bill number niya ngayon, before parang 1,376 ang numero niya. Ngayon, House Bill number 88. Sana po, swertein tayo dun sa 88. Yes, sana nga po. Ang gandang number, no? Ma'am si Julia, Sir Carlos, 88. Opo. Oo. Ito sa final po ninyo, House Bill 88, yan, magandang numero. Sir Carlos, ano po ang pag-asa natin at gaano po yung ating inisyatibo talaga na maisakatuparan po itong 200 pesos wage hike? Opo, mas malaki ang kumpiyansa natin sapagkat day 1 pa lang ng 20th Congress ay final na po natin yung legislated wage increase. No? Kaiba po ito nung 19th Congress, kung saan maalala nyo po, no? Final to nung mga kalahati na nung 19th Congress, tapos ilang araw na lang natitira nung naaprubahan. Ngayon po, mas maraming oras. No? Pangalawa po, no? Mas marami kaming kakampi ngayon sa House of Representatives na mga party list din na progresibo at pati yung mga district representative. Kasi alam na nila, no? Lalo dito sa nilabas na 50 pesos na tanging kongreso ang pag-asa ng ating mga manggagawa kung gusto natin nung substantial, malaking dagdag sweldo. At yung pangatlo po, no, na lagi naming binabanggit din is ito pong 19th Congress, 'di ba, naaprubahan nito. Kung kaya't meron pong rules sa House of Representatives, kung ang isang panukala ay naaprubahan na before, dapat madaliin, no? Dapat i-fast track na. After all, pinag-usapan na po 'yan ng taon-taon. So parang hindi na yata dadaan ang first reading, tama ba Sir Carlos? Diretso na? Ang mangyayari po kasi, no, actually po, ang matagal po kasing proseso sa pagsasabatas, actually yung committee hearing. No? Kasi laging ang daming hearing, hindi mo alam kung saan papupuntahan ng hearing. Yung iba nagpapasikat lang sa hearing. Ngayon po, no, nung 19th Congress po, 2 to 3 years inabot sa committee na usapan at pinag-aralan po itong legislated wage increase, hindi lang sa House o kundi sa Senate. Ngayon po, ang target namin dapat isang committee hearing na lamang naman. Kasi ang diferensya naman po nung pagsasara ng 19th Congress at yung 20th Congress, halos isang buwan lang. So wala pong malaking pagbabago na kailangan pong i-factor in. Kung kaya ang inaasahan po namin, isang committee hearing lang tapos diretso na po sa plenaryo. No? Yun po yung papuntang second reading at third reading. Nabanggit kanina ni Sir Carlos, 'di ba, na kayo po kahit papaano ngayon mas confident na dahil mas marami ng kakampi sa Kongreso. Oo, marami sumisigaw Yes, so marami din tayong nakikita and very much thankful, grateful po kami sa inyo na lahat na nakikipaglaban po para sa lahat ng mga nagtatrabaho ng tunay at tapat. Ano naman po ang mensahe nyo, Sir Carlos, sa mga kasama nyo naman po sa Kongreso na hindi ayon sa inyong panukala?
Opo, no. Actually, hindi lamang yung nasa loob ng Kongreso. Marami ring maingay na nasa labas yung kumukontra. No, ironic lang na sila yung may sobra-sobrang pera, no? Yan yung mga bilyon-bilyon ang nire-report every year. Pero pagdating ng pagtaas ng sweldo, kahit nga 20 pesos lang, nanginginig na yan, no? Ang sinasabi po namin, no, dumaan na po ito sa pag-aaral. Ang major concern po kasi, ano po magiging epekto nito doon sa mga negosyo. Napag-aralan na po ito sa komite, no? May Ibon Foundation na nagsabi, yung cost ng 200 peso wage increase ay 9 to 15% lamang po ng kanilang annual profit. Meaning, kung 10%, sabihin na natin 10%, 90% pa rin po ng tubo sa kanila pa rin pupunta. So wala pong pagkalugi na mangyayari. Gayun pa man po, naiunawaan namin yung maliliit na negosyante natin, lalo yung mga nagsisimula. Siyempre, baka nga naman mabigatan kagad. Kung kaya diniin namin na may existing exemptions. Alam niyo po, kung kayo po ay barangay micro-business enterprise na meron po kayong ang empleyado niyo po ay mas mababa sa 10, automatic po kayo na exempted sa minimum wage increase. Kung kaya hindi rin po natin maiwasan na isipin, no, marami ring mga ibang unscrupulous employers na ginagamit po 'yon para magbayad ng below minimum. No, pangatlo po, no, kasi sabi ng ating mga negosyante, paano yung kanila, baka magbawas na lang sila ng empleyado o kung ano-ano pang mga tingin namin panakot na palusot lamang po 'yon. Meron po doon sa aming panukalang batas na dapat bigyan po ng insentibo yung atin pong maliliit na negosyo para po sila ay matulungan sa pag-comply doon sa wage increase. Kung kaya ito pong bill, no, ay isang win-win na po para lang sa hindi lamang po para sa manggagawa kundi sa employer pati po sa ekonomiya. So sa makatwid, Sir Carlos and Ma'am si Julia, itong 50 pesos na wage hike increase natin ngayon hindi talaga po sapat para sa ating mga manggagawa. Alam niyo po yung 50 pesos, although binabanggit ngayon po sa ilang mga periodiko na ito yung pinakamataas na ibinigay na increase. Ito pong 50 pesos wala pa po sa kalahati nung pinag-uusapan na 200 sa House of Representatives. Ang gumawa po ng regional wage boards ay Kongreso. No? So hindi po katanggap-tanggap na yung pinagbigyan ng kapangyarihan magtakda ng sweldo, mas mababa pa dun sa pinag-uusapan na sa Kongreso. Pangalawa, kahit po idagdag nyo po yung 50 pesos, maging 695 pesos yung minimum wage sa NCR, ito po ay kalahati lamang nung dapat living wage na nasa 1,200. Correct. Yung living wage po nakasulat sa Constitution 1987 pa po. Ngayon 2025 na tayo, hindi pa rin natin maabot At pangatlo, ma'am, yung 50 pesos po ay NCR pa lamang ang saklaw. Meron pa 16 other regions na naghihintay. Yung Bangsamoro po ang minimum wage po 361 pesos lang ang minimum wage sa Bangsamoro, Mindanao. So yung kahit po 50 pesos na po yan, pinakamataas sa NCR, lubusang napakaliit po niyan kumpara, kaya sinasabi po namin, tuloy po dapat ang laban dun sa 200 pesos sa Kongreso. At talagang, ipupush nila talaga, Ma'am si Julia, Sir Carlos. And with that, again, Sir Carlos, maraming salamat dahil marami po talaga ang umaasa dyan na maisabatas na po yan. Maliban po ba, Sir Carlos, yun sa 200 pesos hike na sa sweldo or dagdag sweldo, ano po ang ibang pinagkakaabalahan ng TUCP? May mga ibang panukalang batas din po ba kayo ngayong pinaghahandaan or inaayos po? Alam niyo po, ang final po namin noong day 1 ay hindi lamang po isa, kundi 10 priority measures. Kagaya po ng pamagat po ng inyong programa po, Usapang Trabaho. Yes. Ano naman po ang silbi ng dagdag sweldo kung wala ka naman pong permanenteng trabaho, So wala ka pong pagkukunanan. Kaya tinusulong din po namin yung security of tenure. Yung tapusin na po natin yung contractualisasyon. Yung mga 555, 5 buwan ay tatanggalin para hindi ngayon magbayad si employer na ikaw maging regular. Gayon din, yan po yung sa pribadong sektor. Meron din po mas malaki po ang endo po sa pamahalaan. Sinasabi nga po namin, hindi natin mawawakasan ng endo kung ang pinakamalaking endo employer pamahalaan. Sa pamahalaan po, meron po tayong 2 milyon higit na government employees. Kalahati po dyan, 1 million almost,
ay job order lang po o contract of service. Meaning, every 6 months po, nire-renew lang sila. Yes. Kung kaya't may panukala po kami na dapat po yung mga government employees, lalo yung JO o COS, na kayo po'y nagtrabaho na ng at least 3 years sa government, no? Regardless kung regular o contractual. Dapat po kayo ay automatically may civil service eligibility nang hindi kumukuha na po ng exam kasi kayo na po yung nagtatrabaho, ba't pag-examine pa kayo, no? At pangalawa, dapat po kayo po ay may permanente na plantilla position, no? Na regular positions na para po sa inyo. Para wala po tayong mga government employees, 20 years, 30 years, hindi pa makakuha ng government ID kasi wala daw pong employer-employee relationship, no? So, yan po, no? Ilan po yan sa mga ibang mga panukala, kasama rin po yung pagpapalakas ng karapatan po ng ating mga manggagawa na para po sila ay may union, para po sila ay may collective bargaining agreement, para mapataas po yung kanilang sweldo nang hindi laging pumupunta po sa Kongreso o naghihintay lang sa regional wage boards. Pero sila po mismo, no, sa kumpanya, kausap ang manggagawa, na pataasin po hindi lamang yung kanilang mga sweldo, kundi lalo yung kanyang mga bonuses, kanya po mga non-wage benefits. Speaking of that, Ma'am si Julia, Sir Carlos, sa ating mga nakikinig pa nanonood sa usapang trabaho, meron akong narinig na may panukala na bakit hindi na lamang ihalin tulad o ipareho yung sweldo ng NCR dun sa mga karatig nating lalawigan. Kasi iba yung sweldo nila doon, Ma'am si Julia, di ba? Sir Carlos, would you like to comment on that? Dahil sabi nila, pareho lang naman ang presyo ng bilihin Correct. Di ba? O pagkatapos, iba yung sweldo namin dito. Di na sila pupunta ng Maynila, matik yun, doon na lang sa mga probinsya nila, karatig natin dito sa NCR, doon na lamang sila sa mga lalawigan nila magtatrabaho. Sir Carlos, Ay kaisa po kami sa obserbasyon po na yan, no? Hindi po namin maintindihan bakit halimbawa ang construction worker sa Visayas mas maliit po ang sweldo kaysa sa construction worker sa Metro Manila. No, parehas po yung bigat ng hollow blocks, hindi naman ho yata mas mabigat dito sa Metro Manila, no? At the same time, yung sikmura naman po, hindi naman nagkakaiba yan ang lalamanin Kung kaya't ang amin pong panukala, no, buti po nabanggit nyo rin, hindi naman to panukalang batas, but actually po, isang House resolution na nagpapatawag po ang TUCP party list sa Kongreso na gumawa po ng investigasyon, no? Public hearing po. Tanungin nga natin yung bawat regional wage board, paano nyo po ba tinatakda yung minimum wage na siniset nyo, no? Saan nyo po bang hinugot sa hangin yung 50 pesos, yung mga 20 pesos noon na kinukuha? Kasi alam nyo po, may criteria po tayo dyan may 10 criteria po na nakalagay sa batas para po sa pagtatakda ng sweldo. Number 1 po dyan ay yung criteria ng living wage. Sir Carlos, bago natin banggitin yan, Ma'am si Julia, meron po tayong padadaaning nagmamadaling report. Sir Carlos, saglit lang, babalikan po namin kayo. Meron lang tayong flash report mula po sa ating Radyoman sa Malacanang, XL Radyoman 5, Chanel Salazar. DZXL Flash Report. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Assistant Secretary Rafaelito Alejandro IV bilang Officer in Charge ng Office of Civil Defense. Papalitan ni Alejandro si dating OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na itinalagang Commissioner na ng Bureau of Customs. Si Alejandro ay dating Direktor ng OCD at nagsilbi na ring tagapagsalita ng ahensya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, si Alejandro na ang mangangasiwa ng mahalagang papel ng OCD na bantayan at magpatupad ng mga kailangang hakbang sa gitna ng mga mararanasang kalamidad sa bansa. Batay sa pinakahuling pagtataya ng Pag-asa, may binabantayan 2 low pressure area sa loob at labas ng bansa at isa rito ay malaki umano ang maging tsansa na maging bagyo. Kasama mo sa palasyo ng Kanyang 5, Chanel Salazar, Tatak Arimen, DZXL 558. DZXL Flash Report. Maraming salamat, XL Radyoman 5, Chanel Salazar. Ma'am si Julia, balikan natin si Sir Carlos. Sir Carlos, pasensya na po, may pinadaan lang tayong nagmamadaling balita. Go ahead po, sir. Okay lang po yun. No? Yung pagtatakda po ng isang minimum wage, no, sa buong bansa ay actually po, hindi po yan bago, no? Actually, bago po tayo nagkaroon ng Regional Wage Board, ay isa lang naman po talaga yung minimum wage. Ang importante lang po, dapat po, ano man po yung minimum wage na yan, dapat po yan ay kung hindi man po automatiko na living wage, dapat po papunta doon. Pangalawa po, kasi may iba ring proposal na imbis po na buwagin talaga yung sistema, pwede rin pong gawing
industrial. Kasi iba-iba naman po talaga yung growth rate ng bawat industry. Correct. May mga industry ang kayang magbayad ng mas malaki, may mga industry ang hindi naman Yun kaya. lang. But ang bottom line lang lagi is wag naman po nating baryahin yung ating mga manggagawa. Dapat po nakabubuhay yung kanilang sweldo. Malaking tulong ito para maintindihan ng mga kababayan natin. Oo nga, paano nga nabubuo yung minimum wage dito sa rehiyon namin? Oo. 'Di ba? Kasi hindi basta nandiyan na lang 'yan eh. Na dito sa Maynila, ganito, pagdating ng Visayas, Mindanao, iba. So tama yan, Sir Carlos. Sana sa susunod, yan ang mapanood po namin. Magkaroon ng live stream dyan para maintindihan. Live stream na rin. Yes, Oo, diba? Ayan. Kasi uso na ngayon, di ba? Nagla-live stream na ang Kongreso at ang Senado. Bakit hindi din dyan, di ba? Yes. Ayan. So, abangan natin. And with that, Sir Carlos, Ma'am si Julia, magpasalamat tayo kay Sir Carlos. you Any message po, Sir, para po sa bahagi ng TUCP sa ating pa rin ipinaglalaban na 200 pesos wage hike bill, House Bill 88. Ayan, Sir Carlos. Opo, sana po sa ating mga kababayang manggagawa, yung kami una rin hihingi rin kami ng pasensya bilang pangunahing nagsulong noong 19 Congress. Unfortunately, hindi po tayo pinalad nung panahon na yon. Pero kagaya po ng maraming advokasya para sa manggagawa, wala pong mangyayari kung tayo po isusuko. Kaya tuloy din po yung laban natin, yung pagtanggap po ng 50 pesos, bagamat makakatulong, dapat hindi po tayo nako-corner na pinapapili lang na 50 kaysa wala. Kung kaya ang TUCP Party List po, patuloy pong sinusulong yung dagdag 200 pesos po sa sweldo ng ating mga manggagawa. We believe na sa Senado rin po, napakarami na rin nag-file ng legislated wage increase. Magkakaiba man po ang numero, iisa po yung aming hangarin na itaas po yung sweldo ng ating mga kababayan. Gayun din, sana po magkaroon nga nung investigasyon na yon, kasi marami rin mga investigasyon sa tingin ng ating mga kababayan, ay may pagka-entertainment, may pagka-politika. Ito pong magiging investigasyon sana na aming pinapatawag. Ito po ay patungkol mismo sa buhay po natin, lalo sa sikmura po ng bawat manggagawang Pilipino. Muli po, nagpapasalamat po yung TUCP Party List sa inyo pong himpilan, sa inyo pong pagtulong sa aming advokasya. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Magandang umaga. Ayan, Ma'am si Julia, walang iba kundi si Sir Carlos Miguel Oñate, ang spokesperson mga kasama ng TUCP. Ayan. At bago tayo mag-commercial break mga kasama, alam nyo ba na mas importante muna, Ma'am si Julia, syempre ang ating kalusugan ha? At para maiwasan po natin yung mga sakit, dapat epektibo na food supplement ang kailangan. Sa Anton Plus Gold, mas pinahusay po yan, mas pinagaling, mas pinabisa dahil meron po itong extracted na mangosteen, malunggay ang